Alright, kahapon mga kapatid, napanood natin si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, 'di ba? Nagsalita siya dito sa UNGA o dito sa United Nation mga tol. At doon ay inilahad niya o isinalaysay niya mga tol ang mga ginagawang paglabag, paghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea sa kabila ng hatol ng Permanent Court of Arbitration at pinawawalang bisa itong 9-dash line o 10-dash line claim ng China. Ngayon mga kapatid, sumagot ang China doon sa mga pahayag ng delegado ng Pilipinas at sinasabi, mga tol, dito sa videong to, no, na hindi daw uubra sa kanila mga tol etong 2016 arbitral ruling at ang Pilipinas daw ang biggest destroyer ng South China Sea. My goodness. Dati mga kapatid, ang tawag nila sa atin genuine troublemaker. Ngayon ang tawag na nila sa atin mga tol, biggest destroyer ng South China Sea. So ngayon, panoorin natin to, pag-usapan natin to. Syempre mga tol, magbibigay sila ng side nila. At tayo naman, pakikinggan yan at syempre i-analyze natin at bibigyan natin ng reaction mga tol. Kung meron nga bang pinupunto ang China at kung tama nga ba sila. No, panoorin natin to. Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Sabi rito, no, at the 80th UN General Assembly o yung UNGA, China delivers a blistering second right of reply condemning the Philippines' actions in the South China Sea. Kinukondena nila mga tol yung kinikilos daw natin sa South China Sea. Beijing rejects o hindi nila tinatanggap yung 2016 arbitration ruling, calls it ultra-virus and unjust. Mga tol, hindi makatarungan at ultra-virus daw. And accuses Manila of harming the region's environment and escalating tensions. Tayo daw nag-escalate ng tension. Tayo daw yung sumisira sa environment. China urges the Philippines to return to dialogue and respect international maritime order. Mga kapatid, tayo yung sinasabihan nila na irespeto daw natin ang international maritime order. Well, pakinggan muna natin yung sinasabi nila. Baka naman kasi may punto eh. Well, may punto nga ba? Thank you, President. President, in view of the statement made by the representative of the Philippines, China feels it compelled to respond once again. The disputes between China and the Philippines. Okay. So dahil hindi nga sila marunong mag-English, meron silang translator mga tol. No? Pakinggan na lang natin. To respond once again. The disputes between China and the Philippines on the South China Sea are in essence territorial and maritime delimitation disputes, territorial matters fall outside the scope of UNCLOS. So sinasabi nila mga tol, eto daw 2016 arbitral award, etong sinasabi nila is a delimitation. No, kumbaga yung pagpipigil doon sa o paglilimita mga kapatid, no? China and the Philippines on the South China Sea are in essence territorial and maritime delimitation disputes. Territorial matters fall outside the scope of UNCLOS. Labas na sa UNCLOS Furthermore, yun. on the issue of maritime delimitation, China has excluded the application of dispute settlement procedures in its 2006 declaration made under UNCLOS. Therefore, the arbitral tribunal has no jurisdiction whatsoever over the subject of arbitration. Okay, so sabi ng China mga tol, nung 2006 daw ay nag-apply sila doon sa excluded daw sila o ibig sabihin hindi kasama doon sa delimitation. Kasi mga kapatid, no, yung 2006 mga kapatid, kung di ako nagkakamali, ano yun August yun, batay sa pagsasaliksik natin mga kapatid Noong 2006, nagsumite itong China ng declaration under Article 298 mga tol of the United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. No? Sa deklarasyong to mga tol, sabi nila, malinaw nilang sinasabi dyan na hindi sila sumasang-ayon sa compulsory procedures entailing and binding decisions ng UNCLOS para sa mga ilang klaseng usapin mga tol, no? Halimbawa, yung maritime boundary delimitation o mga hangganan sa dagat, historic base o titles, mga claim batay sa tinatawag na historic rights,
military activities. Kasama na doon mga kapatid yung mga operation ng hukbong dagat nila dyan, law enforcement activities, gaya ng halimbawa mga Coast Guard operations nila, customs, fisheries and enforcement ng mga katol, no? Ngayon, yung Article 298 na yun, mga kapatid, ng UNCLOS, nagbibigay ng optional exceptions. Ibig sabihin nun mga tol, kahit na signatory, kasi di ba ang China signatory state sila, kahit na signatory ang isang bansa, maaari itong mag-exclude o hindi sumama, kumbaga hiwalay nila yung sarili nila, exclude nung sa mga nabanggit na mga category na yon, no, mula sa compulsory dispute settlements mechanisms tulad ng arbitration or adjudication, mga tol. Ngayon, kaya nung isinampa mga kapatid ng Pilipinas, no, nung isinampa ng Pilipinas dito sa sa 2016 o sa Permanent Court of Arbitration, mga tol, ng Pilipinas, yung kaso natin laban sa China, mga kapatid, sa Permanent Court of Arbitration nga nung 2013 ba yun o 2014. Sabing ganon, hindi sakop ng tribunal ang maritime delimitation. Ito yung sinasabi nito delimitation, kaya hindi nila idineklara sino ang may-ari ng Spratly Islands, 'di ba? Hindi naman talaga idineklara ng Permanent Court of Arbitration kung sino ang may-ari, mga kapatid, ng Spratly Islands. No, pero inusisa, mga kapatid, kung ang mga 9-dash line ba o yung 10-dash line ng China na ngayon claims ay at artificial island, yung mga ginawa ng China diyan, mga kapatid, pasok ba doon sa UNCLOS, mga tol? Ngayon, ano ba yung ginawa, mga kapatid, nitong China? Itong ipinapaliwanag nila, yung 2006 daw, na in-exclude daw nila yung sarili nila, kaya hindi na sila under o hindi na sila pasok doon sa 26 arbitral ruling, mga tol. No? Hindi naman natin kinokontra doon Tama yun, mga kapatid, yung gumagamit sila nung 298, 2006 nila na pinapayagan sila talaga ng UNCLOS o kahit na sino mang bansa, mga kapatid, na mag-exclude doon sa mga ilang usapin dyan sa boundary delimitation, historic base, titles, military at law enforcement. Kapag ang issue ay delimitation o yung guhit, mga tol, ng maritime boundaries, hindi pwedeng pilitin ang China na magpa-arbitrate. Yun ang sabi. Yun ang sabi, mga tol. Kaya ang sinasabi nila, hindi nila tinatanggap, mga tol, yung arbitration na yon. Kasi nga, hindi pwedeng pilitin ang sabing ganun Pero, ano ba yung isinampa natin? Ito ba'y tungkol sa delimitation? Kasi ito yung ipinagmamatwid nitong mamang to, yung delimitation daw, di ba? Ano ba yung isinampa ng Pilipinas? Ang isinampa ng Pilipinas, mga tol, dito sa 2016 arbitral o arbitration sa Permanent Court of Arbitration, hindi naman delimitation case yun Ang pinapadeklara ng Pilipinas, mga kapatid, o yung sinasabi natin doon sa arbitral tribunal, kung valid ba yung 9-dash line ng China? Kasi di ba yung 9-dash line ng China, mga tol, yun yung sumasakop doon sa kabuuan halos ng South China Sea, na halos wala na tayong karapatan di ba? Ang pinapadeklara, mga kapatid, ng Pilipinas kung tama ba yung 9-dash line ng China, yung historical rights na sinasabi nila, di ba? Ang sagot, mga tol, ng 2016 arbitration, hindi. Talo sila doon, mga tol. No, talo sila. Hindi delimitation ng problema dyan. Yung 9-dash line, mga tol. Kaya nililihis lang nila sa usapan yung pinag-uusapan dito. So anong klaseng maritime features, mga kapatid, ang Spratly o Scarborough Shoal, di ba? Yung pinag-uusapan natin, Scarborough Shoal. Ito ba'y isla? Ito ba'y mga bato ba o low tide elevations, mga tol, no? Ang tanong dito, mga tol, di ba? Ito sinasabi ng China. Kaya daw hindi nila tinatanggap ang 2016 arbitration dahil nga daw dun sa 2006 na in-exclude ang China, mga kapatid, doon sa delimitation. Pero ito, mga tol, nilabag ba ng China ang obligasyon nila sa UNCLOS? Diba? Fisheries, environment, at saka yung mga pagharang sa karapatan ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea, yung tinatawag nating exclusive economic zone. Kasi kung babalikan natin yung sinasabi nitong mamang to, hindi daw sila kasama o hindi daw sila nasasakop noong 2016 arbitration dahil nga daw dun sa 2006 delimitation na yun o yung in-exclude sila doon sa delimitation na yun. Ang sabi ng tribunal, mga kapatid, may jurisdiction sila, mga tol. Kasi hindi naman boundary o hindi naman delimitation
kung hindi tungkol doon sa interpretations and applications of UNCLOS ang pinag-uusapan dito mga tol. Ibig sabihin diyan yung mga tawag dito, yung mga sinabi ng UNCLOS, yung meron tayong mga EEZ dyan, yung mga meron tayong karapatan tayo bilang isang bansa, meron tayong karapatan dito sa ating dito sa ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang sabi ng arbitration, invalido o pinawalang bisa nila etong 9-dash line ng China. Ang mga features sa Spratly, mga kapatid, di ba? Dito sa Scarborough Shoal, mga tol. Walang nagmamay-ari dyan. No? Hindi yan kasama, no, sa sinasabi ng 2016 arbitration na pagmamay-ari ng kahit na sino mang bansa. Hindi yan mga kapatid kasama sa ipinanalo natin. Hindi natin inaangkin yung 2016, yung etong Scarborough Shoal kasi 'di ba dito madalas nagkakaroon ng mga kaguluhan. Ang Scarborough Shoal ay ano lang yan mga tol, bahura o mga bato lang yan. No? So walang may-ari diyan mga kapatid. Hindi yan parte no doon sa ating naipanalo. Pero dahil nga yan ay isang traditional fishing ground ng mga bansa, mga kapatid, mali ang China na hindi nila pinapayagan ang Pilipinas na mangisda dyan, kaya nagkakaroon ng tension dyan. So wala tayong nilalabag mga kapatid kasi batay nga sa international law. Mga tol, batay sa international law, yan ay traditional fishing ground. Ibig sabihin kahit sinong mga bansa pwedeng mangisda dyan eh. So ang tanong, nilabag ba ng China ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea o sa EEZ nito? Lalo sa West Philippine Sea mga kapatid, ang sagot talagang nilabag nila. Kasi may karapatan tayo rito mga katol, dito sa Scarborough Shoal kung saan madalas nagkakaroon ng tensyon mga tol. Ngayon mga tol, kung ang pagbabasehan natin, syempre 2016 Arbitral Award, maling-mali ang China, mga kapatid, na binaliwala nila yung arbitration na yan. Dahil ang UNCLOS, mga kapatid, o dahil under UNCLOS, ang China o signatory state sila mula noong 1996. At dahil nga signatory state sila, mga kapatid, ang desisyon ng arbitral tribunal ay final and binding. No? Yung 296, Article 296, mga kapatid, ng UNCLOS, hindi pwede basta-basta baliwalain yun. No? Hindi basta-basta pwedeng baliwalain yun. Ang problema lang talaga ng Pilipinas ito kung bakit tayo umaabot dito sa mga ganitong usapin. No? Wala kasing global police. Ibig sabihin walang law enforcement. Etong international law na nagpapatupad ng batas. Kumbaga kanya-kanya tayo. Kaya nga umaasa na lang tayo mga tol sa sarili nating puwersa at sa tulong ng ibang bansa. Kasi kahit na natalo ang China, wala naman kasing law enforcement na sarili etong international law para ipatupad yung batas. Kumbaga, sa isang kalye, mga tol, no, sa isang kalye, maglagay ka dyan ng bawal tumawid, wala namang nanguhuli, maraming tatawid dyan. Maglagay ka sa isang kalye, bawal magtapon ng basura dito, wala namang bantay na tanod o walang nagpapatupad ng batas, marami pa rin magtatapon ng basura doon. Kaya yung 2016 arbitral, kahit na final and binding yun, wala namang silang sariling police, wala naman silang sariling law enforcement. Eto, binabraso tayo ng China at minamali pa nila tayo. So sana na-gets ninyo mga kapatid medyo mahirapang pagpapaliwanag kasi yun eh. Tuloy natin tong video. Regrettably, however, the tribunal not only exercised ultra-virus jurisdiction but also rendered an unjust award. The so-called award disregarded legal principles and facts on issues of the regime of islands, historic rights, and outlying archipelagos of continental states, putting forth erroneous reasoning and conclusions. Biruin mo signatory state to mga tol, nakapirma sila sa UNCLOS. Hindi nila nire-respeto mga tol. Oo, sige sabihin na natin, nag-excluded sila doon sa delimitation. Pero again, ulitin ko tulad nung sinabi ko kanina, yung isinampa natin sa Permanent Court of Arbitration, hindi sa delimitation yun. Ang inaano natin dyan kung tama ba yung 9-dash line claim nila. This seriously undermines the spirit and principles of the Convention and severely impacts the authority and integrity of international law of the sea. China does not accept or recognize the so-called South China Sea arbitration case. Yan mali dyan ang mali dyan ng China mga tol.
hindi nila pwedeng baliwalain yan, yung 2016 Arbitral Award na yan. Ang problema lang talaga natin mga tol, walang sariling law enforcement. Etong international law, etong Permanent Court of Arbitration, kaya walang nagpapatupad ng batas. Kumbaga, naglabas sila ng papel, kaya tama rin mga kapatid, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, is just a piece of paper eh. Kayang-kayang punitin ng China yan kasi papel nga lang yun eh. Wala naman nagpapatupad ng batas eh. Iginigiit lang natin. Our sole purpose is precisely to uphold the international rule of law in the maritime domain and to maintain a fair and reasonable international maritime order. China carries out peaceful and constructive activities on its own territories. This is a just right of Gumagawa lang daw sila ng constructive activities on its own territory. Ang tigas talaga ng mukha no? of a sovereign country. This is not the so-called artificial island reef. China places high importance on the protection of South China Sea's environment. Philippines' illegal military fleet in the island means that Philippines is the biggest destroyer of the South China Sea ecosystem. Kita niyo yung sinasabi? Philippines illegal military fleet. Wow ha? Yan nga ang problema ng Pilipinas eh. 'Di ba? Alam niyo mga tol, kitang-kita niyo yung pagbabaliktad nila mga kapatid, 'di ba? Sabi nila Philippines illegal military fleet mga tol. Ibig sabihin daw ang Pilipinas ang biggest destroyer of the South China Sea ecosystem. Philippines has repeatedly accused China. The sole purpose is to hide its fact of reneging on its promise and distorting the facts. So tinatago daw natin ng katotohanan na binabawi natin yung ating pangako o hindi tayo tumutupad sa pangako at dinidistort natin ang katotohanan o pinapalabo natin o sinisira natin ang katotohanan. Ask now Philippine colleagues to return to the correct path of resolving the South China Sea issue based on dialogue. Resolving the South China Sea issue based on dialogue. Yun nga yung ginagawa ng Pilipinas eh. Sila nga yung ayaw mga kapatid makipag-usap ng maayos sa pamamagitan mga kapatid, no? Ng pakikipagdialogo sa Pilipinas at sundin nila etong ating iginigiit dahil eto'y batay sa international law. Wala mga tol. Ang gusto nila, sige usap tayo pero sumunod kayo sa amin. Wala mga tol. Instead of playing up the South China Sea issue on the multilateral platform, this will not facilitate the settlement of the dispute, but rather this will escalate the tensions and leading to enhanced mistrust. I thank you. Yun nga ang problema mga tol. Diba? Nanalo ang Pilipinas 2016 Arbitral Award, diba? Pero mga kapatid, tayo yung nagigiit nun. Umaasa na lang tayo mga tol, katulad halimbawa rito sa UN, ASEAN, diba? Umaasa na lang tayo sa mga ganon, sa mga kapanalig nating bansa. San pa ba tayo umaasa? European Union, diba? Diyan na lang tayo mga umaasa mga tol para ma-push natin yung ruling. Dahil nga walang global police na magpapatupad sana o enforcement, 'di ba? Na pwede sana mag-pressure dito sa China para sundin nila etong batas kasi mga kapatid, 'di ba? Sa isang lugar kahit maglagay ka ng batas diyan, kung walang magpapatupad ng batas, walang susunod sa batas. 'Di ba? Eto, may batas, nanalo tayo, may hatol na ang korte. Paano natin mapapasunod ang China? Napakahina nating bansa, napakaliit natin, paano natin sila mapapasunod? Igigiit pa rin nila yung paniniwala nila mga tol kasi wala na mga aresto sa kanila di ba? So yun ang problema natin. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.